Sa mundo ng mayayaman, ang kasal ay isang negosyo. Isang kasunduan ng kapangyarihan at estado sa lipunan. Yan ang pinaniniwalaan ni Senyorito Justin. Gwapo, mayaman at tagapagmana ng mga lupain at ari-arian ng pamilya Valderrama. Akala niya, nasa kanya na ang lahat nang mapagpasyahan niyang magpakasal ng kanyang magandang fiancé na si Matilda. Isang kilalang alta sa syudad. Ngunit sa mismong gabi bago ang kanilang marangyang kasal, gumuho ang mundo ni Justin. Nahuli niya si Matilda sa akto. Nakikipaghalikan at may lihim palang relasyon sa kanyang sariling matalik na kaibigan at karibal sa negosyo. Mas masahol pa, nalaman niyang balak lamang siyang hututan at gamitin ng babae para iligtas ang nalulubog sa utang na kumpanya nito. Labis ang puot, kahihiyan at sakit na nadarama ng senyorito. Ang matinding pag-ibig ay napalitan ng nag-aalab na galit at pagnanais na makaganti. Upang maisalba ang karangalan ng pamilya Valderrama at mapatunayan kay Matilda na wala itong puwang sa kanyang buhay, gumawa si Justin ng isang radikal at mapangahas na desisyon na nagpagulat sa lahat. Hinarap niya si Ana, ang kanilang simple, mahiyain ngunit busilak ang pusong katulong. Isang probinsyanang nagtatrabaho sa kanilang mansyon para matustusan ang pagpapagamot ng kanyang may sakit na ama. Magpakasal ka sa akin, Ana. Ngayong araw na to. Palitan mo si Matilda sa dambana at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang kailangan mo. Wala nagawa si Ana kundi tanggapin ang alok ng senyorito para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang kasal na binuo sa galit, paghihiganti at desperasyon. Isang kasunduan na walang puwangang pag-ibig. Sa mata ng mundo, si Ana ay isang mapangahas na katulong na umakyat sa kasalukuyan niyang estado. Sa mata ni Justin, si Ana ay isang proteksyon at instrumento ng kanyang pagganti. At sa mata ni Matilda, si Ana ay isang basura na dapat sirain. Ngunit sa likod ng marangyang buhay sa mansyon, unti-unting nakikilala ni Justin ang tunay na ganda at kabutihan ni Ana. Ang pader sa puso ng senyorito ay nagsisimulang matunaw. Pero hanggang kailan nila mapapanatili ang pagkukunwari? Kung ang nakaraan ay muling kakatok, may mga lihim na mabubunyag, at isang matinding twist ang yayanig sa kanilang peking kasunduan. Makakayanan ba ng isang katulong na baguhin ang tadhana ng isang sugatang senyorito? O ang kasal ba na nagsimula sa kasinungalingan ay magwawakas din sa isang malaking trahedya? Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Ang gabi bago ang pinakahintay na kasalang taon ay dapat sanang puno ng kagalakan. Sa mansyon ng pamilya Valderrama, abala ang lahat sa paghahanda. Ngunit para kay Senyorito Justin, ang gabing iyon ang naging mitya ng pinakamalagim na bangungot ng kanyang buhay. Bitbit ang isang mamahaling kwintas na balak niyang irigalo bilang sorpresa. Naglakad si Justin patungo sa silid kung saan namamalagi ang kanyang fiancé na si Matilda. Subalit bago pa man niya maihawak ang kamay sa hawakan ng pinto, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa loob. Mga pabulong na tawa at ungol hindi para sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Doon ay gumuho ang kanyang mundo. Si Matilda, ang babaeng itinuturing niyang anghel, ay nasa bisig ng ibang lalaki. At hindi lang basta sino mang lalaki. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Matilda! Nangangatalang boses si Justin. Ang kahon ng kwintas ay nalaglag sa sahig. Gulat na nagkabit kalas ang dalawa. Ngunit sa halip na magmakaawa, unti-unting napalitan ng mapang-aping ngisi ang mukha ni Matilda nang makabawi ito sa gulat. Well, mukha nalaman mo na rin, Justin. Malamig na saad ni Matilda habang nag-aayos ng damit. Huwag na tayo maglokohan. Kakasalan lang naman kita dahil sa yaman ng pamilya mo. Nalulubog sa utang ang kumpanya namin at ikaw lang ang tiket ko para maisalba yun. Pero si Mark, siyang tunay kong mahal. Ang bawat salita ni Matilda ay parang saksak sa dibdib ni Justin.
Ang matinding pag-ibig na naramdaman niya sa loob ng 5 taon ay ginupo ng puot at matinding kahihiyan. Lumayas kayo! Bulong ni Justin, ang kanyang kamao ay nanginginig sa galit. Lumayas kayo bago ko makalimutang tao ako! Nang lisanin ng dalawang silid, naiwang mag-isa si Justin sa dilim. Bukas na ang kasal, nakaabang ang buong alta sa syudad, ang media at ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang maging tampulan ng chismis at kahihiyan ng pangalang Valderrama. Sa nag-aalab na puot sa kanyang dibdib, sumumpa siya. Matutuloy ang kasal bukas, ngunit hindi si Matilda ang haharap sa dambana. Samantala, sa kusina ng mansyon, umiiyak na naguhugas ng mga pinggan si Ana. Siya ay 22 taong gulang. Simple at may busilak na puso. Nagtatrabaho siya bilang katulong sa mga Valderrama upang maipadala sa kanyang may sakit na ama sa probinsya. Kamakailan lang ay binalitaan siya ng doktor na kailangan ng agarang operasyon ng kanyang ama at wala siyang mahanap na perang panustos. Diyos ko, saan po ako kukuha ng 2,000 piso? Bulong ni Ana habang pumapatak ang luha sa lababo. Ibibigay ko sa iyong pera, higit pa sa kailangan mo. Nagulat si Ana at mabilis na lumingon. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Senyorito Justin. Magulo ang buhok nito, maluwag ang kurbata at may bakas ng matinding galit at sakit sa mga mata. Senyorito Justin, may kailangan po ba kayo? Takot na tanong ni Ana. Lumapit si Justin, bawat takbang ay mabigat. Narinig kong iyak mo, Ana. Kailangan mo ng pera para sa ama mo at kailangan ko na isang babaeng haharap sa altar kasama ko bukas. Napakurap si Ana, hindi maunawaan ang naririnig. Ano pong ibig niyong sabihin? Niloko ako ni Matilda. Hindi matutuloy ang kasal namin. Ngunit hindi pwedeng mapahiya ang pamilya ko bukas. Seryosong paliwanag ng senyorito. Magpapakasal ka sa akin, Ana. Bukas sa bukas din. Palitan mo si Matilda. Sa palitan ng iyong pirma sa kontrata ng kasal, babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital ng ama mo at bibigyan kita ng buwan ng allowance. Natigilan si Ana. Isang kasal? Siya na isang hamak na katulong, papalit sa isang barangyang kasal ng isang Valderrama. Pero senyorito, isang pagkukunwari lang po ba to? Oo. Isang kasunduan, walang pag-ibig at walang totoong obligasyon bilang mag-asawa. Proteksyon lang ito sa pangalan ko at kaligtasan para sa ama mo. Ano, papayag ka ba? Tinignan ni Ana ang seryosong mukha ng senyorito. Naisip niya ang kanyang nag-aagaw buhay na ama. Wala na siyang ibang pagpipilian pa. Pumapayag po ako, senyorito. Ang katedral ay napupuno ng mga bulaklak, mamahaling dekorasyon at mga kilalang tao sa lipunan. Naroon din ang media, nag-aabang sa pagdating ng ikakasal. Walang nakakaalam sa naganap na trahedya kagabi maliban kay Justin at sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na siyang nag-ayos kay Ana. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, napasinghap ang lahat. Ang babae naglalakad sa gitna, suot ang mamahaling belo at trahe de boda ay may kakaibang tindig. Bagaman natatakpan ang mukha ng manipis na tela, baka sa hindi ito ang pamilyar na si Matilda. Sa unahan, nakatayo si Justin na may pilit ng ngiti ngunit matigas ang panga. Nang marating ng bride ang altar ay dahan-dahang itinaas ni Justin ang belo. Isang bulong-bulungan ang biglang sumabog sa buong katedral. Hindi yan si Matilda. Sino siya? Katulong niya sa mansyon ng mga Valderrama, diba? Sa sulok ng simbahan, biglang pumasok si Matilda kasama si Mark. Plano sanang panoorin ng pagkapahiya ni Justin. Ngunit nalumo si Matilda nang makita ang eksena. Mukhang siya ang nagantihan. Hinarap ni Justin ng mga bisita at mga reporter. Gusto ko pong ipakilala sa inyong lahat ang aking tunay na pakakasalan. Si Ana. Si Matilda ay bahagi na ng nakaraan. Dahil napatunayan kong ang tunay na kagandahan at katapatan ay wala sa estado ng buhay, kundi nasa puso na isang babaeng tulad ni Ana. Sa harap ng Diyos at ng maraming saksi,
Nagpalitan ng I do sina Justin at Ana. Habang sinusuot ni Justin ang singsing sa nanginginig na daliri ni Ana, naramdaman ng dalagang init ng palad ng senyorito. Hudyat na mula sa araw na iyon, nagbago na ng tuluyan ang kanyang tadhana. Matapos ang marangya ngunit kontrobersyal na kasalan, dinala ni Justin si Ana pabalik sa mansyon. Hindi na bilang isang katulong na naka-uniforme kundi bilang ginang ng tahanan. Ngunit hindi naging madali ang unang araw para kay Ana. Ang mga dating kasamahan niya sa trabaho ay nagbago ang tingin sa kanya. Ang ilan ay may halong inggit, ang iba naman ay umiiwas dahil sa takot. Tingnan mo nga naman, mula sa pagwawalis ng sahig, ay tila rin na akong mag-utos. Pabudlong na rito ng isang kusinera na narinig naman ni Ana. Napayuko na lamang si Ana habang nasa malaking hapagkainan. Hindi siya sanay na pinagsisilbihan. Nang dumating si Justin para sa hapunan, napansin niya ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang bagong asawa. Mula ngayon, igagalang niyo si Ana bilang asawa ko. Malamig at maring utos si Justin sa mga katulong na naroon. Sino man ang magpakita ng kawalan ng respeto sa kanya ay malalagay sa peligro ang trabaho rito. Nang makalis sa mga katulong, tiningnan ni Ana si Justin. Salamat po, senyorito. Justin. Sanayin mong sarili mo, Ana. Ikaw na ang may-ari ng mansyong to kasama ko. Huwag mo nga yakapin ka ng kahit na sino. Sagot ni Justin bagaman may distansya pa rin sa kanyang boses. Ipinaalam din ni Justin na naipadala na ang pera sa ospital at ligtas na naoperahan ng kanyang ama. Sa puntong iyon, kahit alam ni Ana na isang laro lang ang kasal na ito, nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maging mabuting asawa sa senyorito bilang pasasalamat sa kaligtasan ng kanyang ama. Pagsapit ng gabi, hinarap ng dalawa ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang kasunduan, ang pagpapakasal sa iisang silid. Upang hindi maghinala ang mga tauhan sa bahay at ang pamilya ni Justin, kailangan nila magsama sa iisang kwarto. Pumasok si Ana sa dambuhalang master's bedroom na suot ang isang simpleng pantulog. Nakaupo si Justin sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng alak, malalim ang iniisip. Justin, saan po ako hihiga? Ang tanong ni Ana habang nakatayo malapit sa pinto. Tumingin si Justin sa kanya. Nawala ang galit sa mga mata ng lalaki at napalitan ito na matinding pagkapagod. Sa kama ka matulog, Ana. Sa sofa na lang ako. Naku, huwag na po. Ako na lang po sa sofa. Sanay naman po ako sa matigas na higaan. Agaw ni Ana. Sabi ng sa kama ka? Medyo may otoridad ngunit hindi galit na sabi ni Justin. Tumayo ito at lumapit kay Ana. Sa unang pagkakataon, napakatitig ni Justin sa mukha ng dalagi na walang kolorete. May angking amo at ganda ito na hindi makikita kay Matilda. Huwag kang matakot sa akin, Ana. Hindi kita sasaktan. Galit ako sa mundo pero alam kong wala kang kasalanan dito. Magkasama tayo sa laban na ito. Bulong ni Justin bago kumuha ng unan at humiga sa malaking sofa. Humiga si Ana sa malambot na kama, ngunit nakarap siya kay Justin na nakapikit nasa sofa. Sa kabila ng lamig ng gabi at ng pader na nakatayo sa pagitan nila, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang tibok sa kanyang puso. Isang babala na ang kasunduang ito ay maaaring magdala sa kanya sa isang mas malalim na emosyon. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng marangyang mansyon ay hindi nakapagpawi sa tila namumuong bagyo sa loob ng pamamahay ng mga Valderrama. Isang linggo na nakalilipas mula nang maganap ang kontrobersyal na kasalan at unti-unti nang nasasanay si Ana sa kanyang bagong tungkulin bilang donya. Kahit pa may ilang pagkakataong nakakaramdam pa rin siya ng pagkailang. Isang umaga, habang nasa hardin si Ana at pinagmamasdan ng mga bagong sikat na rosas, isang barangyang sasakyan na biglang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto nito at iniluwa ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling pulang damit. Malaking salamin sa mata at may bakas ng nag-aalab na galit sa mukha. Si Matilda. Dire-diretsong pumasok si Matilda sa hardin. Ang tunog ng kanyang matataas na sapatos ay parang babala ng panganib. Nang makita si Ana, isang mapang-aping ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi.
Well, look who's here. Ang ambisyosang katulong na nagpanggap na Reyna. Bungad ni Matilda habang marahas na tinatanggal ang kanyang salamin sa mata. Akala mo ba talaga'y mananalo ka sa larong to, Ana? Isang hamak na tagapaghugas ng plato, ngayon inakasot na ng seda? Nakakatawa. Napaurang si Ana, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Nandito ka ba para hanapin si Justin? Wala siya, nasa opisina siya. Hindi si Justin ang pinunta ko rito, kundi ikaw. Bulyo ni Matilda habang humahakbang ng mas malapit. Huwag mo kong ma-Justin dahil alam nating dalawa na ginagamit ka lang niya. Isang panakip butas para hindi siya mapahaya sa alta sa syudad. Matapos kong iwan. Tandaan mo to. Basura. Kinuha mo lang ang tirahan ko, pero hindi mo makukuha ang puso niya. Isang gabi lang, isang tawag ko lang babalik sa akin si Justin dahil ako ang buhay niya. At ikaw ay isang kasunduan lang na may presyo. Nasaktan si Ana sa mga salita ni Matilda dahil alam niyang may katotohanan ng mga ito. Isa lang siyang kasunduan. Ngunit na makita niyang pagkapuot sa mga mata ni Matilda, napagtanto niya na kailangan niyang maging matatag. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa dangal ni Justin na ipinagtanggol siya. Maaaring tama ka, Matilda. Maaaring nagsimula kami sa isang kasunduan. Matapang na sagot ni Ana habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata nito. Pero sa kasalukuyan, ako ang legal na asawa niya. Ako ang hinarap niya sa dambana at ako ang may karapatang tumayo sa mansyong to. Kung may galit ka sa nangyari, huwag mo sa akin ibuhos. Ikaw ang nang-iwan at nagtaksil kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang ninakawan. Dahil sa matinding galit sa narinig mula sa isang dating katulong, itinaas si Matilda ang kanyang kamay upang sampalin si Ana. Walang yaka. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Matilda sa mukha ni Ana, isang matigas sa kamay ang sumalo sa kanyang braso sa hangin. Subukan mong idapo ang marumi mong palad sa asawa ko, Matilda. At sisiguraduhin kong mawawala ng tirahan ng buong pamilya mo bago lumubog ang araw. Malamig at puno ng pagbabanta ang boses si Justin na kadarating lang mula sa opisina dahil may nakalimutang dokumento. Maras niyang binitawan ng braso ni Matilda, dahilan upang mapaatras ito ng ilang hakbang. Agad na humarang si Justin sa harap ni Ana, na tila isang pader na handang pumrotekta rito laban sa kahit anong unos. Justin! Paano mo nagagawang ipagtanggol ng babaeng yan sa harap ko? Galit na saksak ni Matilda habang hawak ang kanyang nasaktang braso. Katulong lang siya. Ako pinangakuan mo ng kasal. Ako ang mahal mo. Mahal? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Justin. Nawala ang karapatan mong sabihan ng salitang yan noong gabing nakita ko kayo ni Marco sa kama. Ang pag-ibig ko sa iyo'y namatay na, Matilda. At ang babaeng tinawag mong katulong, siya nagligtas sa akin sa kahihiyang idinulot mo. Siya ang legal kong asawa ngayon. Kaya lumayas ka sa ari-arian ko bago ko tawagin ng mga security guard para kalad ka rin ka palabas. Nanggigigil sa galit at kahiyan si Matilda. Tiningnan niya sina Justin at Ana ng may matinding pagkapuot. Pagsisisihan niyo to! Pagsisisihan niyong dalawa ang ginawa niyo sa akin! Pabilis at tumalikod si Matilda at padabog na sumakay sa kanyang sasakyan bago humarurot paalis. Nang mawala ang sasakyan ni Matilda, unti-unting humupa ang galit sa mukha ni Justin. Lumingon siya kay Ana at hinawakan na magkabilang balikat nito. Nasaktan ka ba? May ginawa ba siya sa'yo? Umiling si Ana. Nakatitig sa pag-aalala ang mga mata ng senyorito. Wala naman po. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. Justin, obligasyon kong protektahan ka, Ana. Asawa kita kahit sa papel lang. Seryosong sagot ni Justin. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Ana ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi lang ito dahil sa kaligtasan, kundi dahil sa pag-aalaga na matagal na hindi nararamdaman mula sa isang lalaki. Mula sa araw na iyon, may nagbago sa trato ni Justin kay Ana. Hindi ito basta kasosyo sa isang kasunduan, kundi isang taong unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang buhay.
Lumipas ang mga linggo at ang malamig na atmosfera sa loob ng mansyon ay unti-unting napalitan ng init at ngiti. Mas naging madalas ang pag-uusap ni Justin at Ana. Madalas sa pinagluluto ni Ana si Justin ang mga paborito nitong putahe. Mga simpleng lutong bahay na hindi natitikman ng senyorito sa mga mamahaling restaurant. Ang masarap dito, Ana. Mas masarap pa to sa luto ng chef sa hotel. Papuri ni Justin habang kumakain ng sinigang na baka isang gabi. Napangiti si Ana, ramdam ang labis ng kagalakan. Salamat po, masaya ako at nagustuhan ninyo. Sabi ko naman sa iyo, wag mo na akong tatawagan ng po o senyorito kapag tayo lang ang magkasama. Justin na lang. Pagwawasto ng lalaki habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Justin ang maraming bagay kay Ana na hindi niya nakita kay Matilda. Si Ana ay marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Mapagpakumbaba ito, maalaga at may busilak na puso na unti-unti nagpapahilom sa kanyang sugatang emosyon. Isang gabi, habang nagbabasa si Justin ng mga papeles sa kanyang silid, napansin niyang nakatulog si Ana sa tapat ng lamesa habang hinihintay siya. Lumapit si Justin at pinagmasdan ang mukha ng dalaga. Dahan-dahan niyang inayos ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. Sa puntong iyon, inamin ni Justin sa kanyang sarili na hindi na lang basta awa o kasunduan ang nararamdaman niya para kay Ana. Nahuhulog na ang kanyang loob sa kanyang asawa. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Natatakot siyang magtiwala muli. Paano kung tulad ni Matilda ay masaktan lang siya? At para naman kay Ana, batid niyang bawal siyang umasa. Alam niyang kaya lang siya naroon ay dahil sa kontrata. At ang puso ni Justin ay maaring sarado pa rin para sa tulad niyang isang hamak na katulong noon. Ang lihim na pagtingin ay nanatiling nakatago sa likod ng mga nakaw na tingin at pabulong na buntong hininga sa dilim ng gabi. Isang gabi, nagkaroon ng malaking charity ball ang kumpanya ng mga Valderrama. Bilang asawa ng presidente, kailangan dumalo ni Ana. Inayusan siya ng mga sikat na stylist at nang lumabas siya suot ang isang emerald green na gown, natulala si Justin. Ang kanyang asawa ay nagniningning at tila isang tunay na hiyas ng ngailang natuklasan ng mundo. Sa party, naging sentro ng atensyon si Ana. Marami negosyante ang lumapit para makipagkilala. Kabilang na ang isang binatang arkitekto na nagngangalang Gabriel. Si Gabriel ay naging napakasikaso kay Ana. Palagi itong nagbibigay ng mga papuri at nagpapatawa sa dalaga. Habang nakikipag-usap sa isang at ilang kliyente, hindi maalis si Justin ang kanyang paningin sa dalawa. Nakaramdam siya ng isang matinding kirot at init sa kanyang dibdib. Isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Selos. Mas matindi pa ito kaysa sa naramdaman niya kay Matilda. Dahil ngayon, natatakot siyang mawala si Ana sa kanya. Hindi na nakatay si Justin. Lumapit siya sa dalawa at maras ngunit banayad na hinawakan ng bewang ni Ana. Sabay hila rito malapit sa kanyang katawan. Excuse me, Gabriel, pero kailangan ko ng hiramin ng asawa ko. Malamig na pahayag ni Justin na may kasamang matalim na tingin. Nang makalayo sila sa karamihan, dinala ni Justin si Ana sa isang pribadong balkonahe. Bakit mo siya giningilitaan ng ganun? Tanong ni Justin at bakas ang inis sa boses. Sino? Si Gabriel? Mabait naman siya, Justin. Nakikipag-usap lang naman ako. Pagtatanggol ni Ana at nagugulan sa inasal ng asawa. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa iyo, Ana. Asawa kita at hindi ko hahayaang may ibang lalaking lumalapit sa iyo ng ganun. Bulala si Justin. Natigilan si Ana, ngunit sa halip na matakot ay dahan-dahang gumuhit ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Nagsiselos ka ba, Justin? Humarap si Justin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Oo. Oo, Ana. Nagsiselos ako dahil hindi ko na kayang itanggi ang katotohanan. Mahal kita. At hindi na to isang pagkukunwari para sa akin. Nalaglag ang puso ni Ana sa narinig. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Isang pamilyar at nakakatakot na boses ang narinig nila mula sa likuran. Kaya sarap namang panoorin ang huwad na pag-iibigan na to. Nilingunin na Justin at Ana ang pinagmula ng boses. Doon ay nakatayo sina Matilda at Mark, parehong may hawak na baso ng alak at may mapanganib na ngiti sa kanilang mga labi. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo imbitado. Galit na si Ate Justin habang muling tinatago si Ana sa kanyang likuran. Oo, Justin. Hindi mo ba alam? Ang kumpanya ni Mark ang bagong partner ng isa sa mga pinakamalaking investor mo. Pagmamalaki ni Matilda. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit kami nandito. Nandito kami para simulan ng pagbagsak mo. Tumingin si Mark kay Justin ng may mapang-asong tingin. Masyado ka naging kampante, Justin. Habang busy ka sa pagpapakasal sa katulong mo, unti-unti namin sinasabotahe ang mga supply lines ng kumpanya mo. Bukas sa bukas din, malalaman ng board of directors na nalulugi ang kumpanya dahil sa isang malaking peking transaksyon na nakapangalan sa'yo. Mga hayop kayo! Ako mang susugurin ni Justin si Mark, ngunit pinigilan siya ni Ana. Huwag, Justin. Huwag mong danyuhan ang sarili mo sa kanila. Pakiusap ni Ana na may luha sa mga mata. Tumawa ng malakas si Matilda. Mag-iyakan na kayo ngayon pa lang. Dahil kapag bumagsak ang mga Valderrama, babalik ka sa putikan kung saan ka nanggaling, Ana. At ikaw naman, Justin, mamumulubi ka kasama ng basurang pinili mo. Nang lisanin ni na Matilda at Mark ang balkonahe, naiwan nanginginig sa galit si Justin. Batid niyang seryosong banta ng dalawa at maaring bukas ay mawala lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Tinignan niya si Ana na umiiyak at niyakap niya ito ng mahigpit. Patawad, Ana. Nadamay ka pa sa gulo ko. Bulong ni Justin. Ngunit hindi alam ni Justin, habang nakayakap si Ana sa kanya, may isang lihim na plano ang tadhana. Ang krisis na ito ang magiging mitya upang mabunyag ang isang matinding katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Ana. Isang lihim na babago sa kapalaran ng kanilang mga pamilya. Magpakailanman. Ang gabi matapos ang marahas na pag-atake ni na Matilda at Marco sa charity ball, ay naging simula ng pinakamalaking unos sa buhay ni Justin. Hindi nga nagbiro ang mga taksil. Kinabukasan, naging laman ng mga balita ang umano'y malaking anomalya sa supply at pananalapi ng kumpanya ng mga Valderrama. Nagkagulo ang mga board of directors. Bumagsak ang stocks at nasa bingit ng pagkabangkarote ang buong kaharian ni Justin. Habang abala si Justin sa paghahanap ng paraan upang maisalba ang kumpanya, nanatili si Ana sa mansyon na may mabigat na kalooban. Hindi niya kayang makita na nagdurusa ang lalaking unti-unti nang nagmamay-ari ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, tumunog ang kanyang lumang telepono. Ang doktor ng kanyang ama mula sa probinsya ang tumatawag. Hello, Doc? May nangyari po ba kay tatay? Kabado at mabilis sa tanong ni Ana. Ana, ligtas at maayos na ang lagay ng tatay mo. Nakakalakad na siya ng bahagya. Ngunit, may mahalaga siyang gustong sabihin sa'yo. Ayaw niyang ipasabi sa telepono kaya lumuwas kami rito sa Maynila. Kasalukuyan kami nga sa isang maliit na paupahan malapit sa ospital. Sagot ng doktor. Agad na nagpaalam si Ana sa mga kasambahay at nagmamadaling nagtungo sa lokasyong ibinigay ng doktor. Nang makapasok siya sa maliit na silid, nakita niya ang kanyang amang si Mang Teodoro na nakaupo sa gilid ng higaan, may bakas ng luha sa mga mata. Tay, bakit po kayo lumuwas? Dapat nagpapahinga kayo. Nag-aalalang sabi ni Ana sabay luhod sa tapat ng ama. Hinawakan ni Mang Teodoro ang mga kamay ni Ana. Nanginginig ang mga palad nito. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan ngayong nalaman kong nasa panganib ang pamilya ng lalaking tumulong sa akin. Kailangan mo nang malaman ang tunay mong pagkatao.
Kunot noong napatitig si Ana sa ama. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Huminga ng malalim ang matanda at tila may dambuhalang multo ng nakaraan na pilit na kinakaharap. Ana, hindi mo ako tunay na ama at hindi ka isang hamak na anak pahawis mula sa probinsya. 22 taon na ang nakakaraan. Nagtatrabaho ako bilang personal na driver ng pamilyang Monteverde. Ang itinuturing na pinakamayamang angkan sa bansa noon na nagmamay-ari ng malalaking minahan at lupain. Natigilan si Ana habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Isang gabi, nagkaroon ng malagim na aksidente. Sinabotahe ang sasakyan ng mga Monteverde. Namatay ang iyong mga tunay na magulang sa trahedyang iyon. Patuloy na Mang Teodoro habang umiiyak. Bago sumabog ang sasakyan, nailigtas kita mula sa likuran ng upuan. Ikaw ay isang sanggol pa lamang noon. Alam ko may gustong pumatay sa buong pamilya ninyo upang manakaw ang inyong yaman. Kaya itinakas kita at itinago sa probinsya. Pinalaki kita bilang sarili kong anak upang maprotektahan ka, Ana. Pero sino po ang gumawa niya sa mga magulang ko? Tanong ni Ana at halos hindi lumalabas ang boses dahil sa gulat. Ang pamilya ng dati mong amo. Ang pamilya ni Matilda. Bulgar ni Mang Teodoro. Ang mga magulang ni Matilda, ang utak sa likod ng pagbagsak ng mga Monteverde. Ginamit nila ang mga peking dokumento para angkinin ang natitirang kayamanan ng inyong pamilya. At ang kasabot nila ngayon na si Mark, ang kasalukuyang humahawak sa mga nakaw na shares na yun. Ngunit bago mamatay ang iyong tunay na ama, naitago niyang original na titulo, testamento at katibayan ng mga ari-arian sa isang pribadong vault sa Swiss Bank na tanging ang fingerprint at dulo mo lang bilang nag-iisang tagapagmana ang makakabukas. Parang gumuho ang mundo ni Ana sa narinig. Ang akala niyang simpleng buhay ay nakatali pala sa isang napakalaking krimen at karangyaan. Siya nawawalang tagapagmana ng pamilya Monteverde. Isang angka na mas mayaman pa sa mga Valderrama at higit na mas makapangyarihan sa mga nagpahirap sa kanya. Nasa akin ang susi at ang mga lumang dokumento na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan, Ana. Sabi ni Mang Teodoro habang iniabot ang isang lumang kahon na gawa sa bakal. Ikaw ang tunay na may-ari ng halos kalahati ng mga lupain at kumpanya na kinakamkam ngayon ni Matilda at Marco. May kapangyarihan ka na para ipabagsak sila, anak. At may kapangyarihan ka na para iligtas si Justin. Nang hawakan ni Ana ang lumang kahon, dumaan ang matinding lamig at tapang sa kanyang buong katawan. Ang mahiyain at mahinang katulong ay tuluyan ang namatay sa kanyang pagkatao. Napalitan ito ng isang reyna na handang bawiin ang lahat sa kanya at handang ipaglaban ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Samantala, sa opisina ni Justin, bagsak ang kanyang balikat habang nakatingin sa liham ng pagkabangkarote. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang kanyang sekretarya na may gulat na mukha. Sir Justin, may isang napakalaking investor ang kadarating lang. Binili niya ang lahat ng utang ng kumpanya at naglagak ng bilyon-bilyong pisong kapital para maisalba tayo. Ulat ng sekretarya. Napatayo si Justin. Sino? Sinong tao ang gagawa niya sa gitna ng krisis na to? Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babaeng may kakaibang aura ng kapangyarihan. Nakasuot ng eleganteng puting suit at may mga mamahaling alahas. Napanganga si Justin nang makilala kung sino ito. Ana? Bulong ni Justin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti si Ana, isang ngiti na puno ng kumpiyansa at pagmamahal. Ako nga, Justin, o mas magandang sabihing ako si Anastasia Monteverde.
ang nag-iisang tagapagmana ng mga Monteverde. At nandito ako para iligtas sa kumpanya ng asawa ko at para tapusin ang kasamaan ni na Matilda at Mark. Hindi magawang gumalaw ni Justin mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ng tambuhalang desk ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ana, o mas tamang tawagin ngayon Anastasia Monteverde. Ang simpleng babaeng nakilala niyang may hawak ng walis at basahan. Ang babaeng pinakasalang pansamantala upang isalba ang kanyang sariling dangal, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan bilang pinakamakapangyarihang lunas sa kanyang pagkalugi. Ana, anong ibig sabihin nito? Isang biro ba to? Nauutal na tanong ni Justin habang ang kanyang boses ay tila nawawala ng lakas. Lumapit si Ana. Bawat hakbang niya ay may tunog ng otoridad. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pamilyar na lambing na alam ni Justin. Ipinatong niya ang isang mamahaling leather folder sa ibabaw ng lamesa ng lalaki. Sa loob nito ay ang mga opisyal na dokumento mula sa Swiss Bank, ang legal na nagpapatunay ng kanyang tunay na pangalan, at ang kasulatan ng bilyong pisong kapital na inilagak niya upang bayaran ang lahat ng utang ng kumpanya ng mga Valderrama. Hindi ito biro, Justin. Banayad na saad ni Ana. Ito ang katotohanan na nalaman ko lang din ngayong araw. Ang amang nagpalaki sa akin hindi ko tunay na magulang. Itinakas lang niya ako mula sa isang malagim na krimen na ginawa ng pamilya ni Matilda. 22 taon na nakakaraan. Ako ang nag-iisang buhay na tagapagmana ng pamilya Monteverde. Napahawak si Justin sa kanyang ulo. Pilit na pinoproseso ang sunod-sunod na impormasyon. Ang kanyang kumpanya ay ligtas na. Ang kanyang karibal na si Marco at ang taksil na si Matilda ay wala nang hawak na alas laban sa kanya. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, isang matinding bigat ang biglang lumamon sa dibdib ng senyorito. Isang pakiramdam ng kawalan ng seguridad at matinding takot ang unti-unting bumalot sa kanya. Dahan-dahan napaatras si Justin at napaupo sa kanyang silya. Tumingin siya kay Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong lungkot at distansya ang kanyang mga mata. Kung ganon, ikaw na ang nagmamay-ari ng kapalaran ko ngayon. Pulong ni Justin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang takbo ng tadhana nga naman, mapaglaro. Nung una, lumapit ako sa iyo. Dahil kailangan mo ng pera para sa ama mo. At ginamit kita bilang panakibutas sa kaiyan ko. Ngayon, ikaw naman ang nagligtas sa akin mula sa pagiging pulubi. Ang kasunduan natin, tapos na, hindi ba? Kumunot ang noon ni Ana, nasaktan sa tono ng pananalita ng lalaki. Anong ibig mong sabihin, Justin? Tingnan mo ang sarili mo, Ana. Tumayo si Justin at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa dalaga habang nakatingin sa mga nagtataasang gusali sa labas. Ikaw na si Anastasia Monteverde. Mas mayaman ka pa sa akin. Mas makapangyarihan. Hindi mo na kailangan ng isang Valderrama na halos mawala ng lahat. Hindi mo na kailangan magtiis sa isang kasal na nagsimula sa kasinungalingan at paghihiganti. Palaya mo nang makuha ang kahit anong gusto mo sa mundong to ng mag-isa. Humarap si Justin sa kanya na may pilit ng ngiti. Bagaman bukas ang panginginig ng kanyang mga labi. Kung gusto mo nang tapusin ang kasal na to, maintindihan ko, Ana. Kaya kong ibalik ang perang itinulong mo sa akin sa oras na makabangon muli ang kumpanya. Hindi kita pipigilan kung gusto mo nang umalis sa buhay ko. Parang sinaksak ang puso ni Ana sa mga narinig. Ang lahat ng karangyaan at kapangyarihang nakuha niya sa loob ng isang araw ay walang halaga kung ang lalaking minamahal niya ay itataboy siya dahil lamang sa pride nitong bilang lalaki at senyorito. Lumapit si Ana kay Justin. Hindi alintana ang malamig na ekspresyon ng mukha nito. Marahas ngunit puno ng pagmamahal na hinawakan ni Ana ang magkabilang kamay ng lalaki. Justin, tingnan mo ko.
Pakiusap ni Ana habang ang mga luha ay nagsisimulang mangilid sa kanyang mga mata. Tumingin ka sa mga mata ko. Nakikita mo ba si Anastasia Monteverde rito? Hindi. Justin, ang nakikita mo rito ay si Ana. Ang katulong na tinulungan mo nung walang-wala siya. Ang babaeng pinoprotektahan mo nung inapisyahan ni Matilda sa hardin. Ang babaeng dinala mo sa charity ball at pinakilala sa buong mundo bilang legal mong asawa. Humigpit ang kapit ni Ana sa mga palad ni Justin. Akala mo ba kaya ko ito ginagawa ay para ipamukha sa iyo na mas mataas na ako? Ginawa ko to dahil mahal kita. Nang gabing sinabi mo sa balkonahin na mahal mo ako at nagsiselos ka, doon ko napagtanto na hindi lang ito isang kontrata para sa akin. Ginamit ko ang yaman ng mga magulang ko para protektahan ang lalaki na nagbigay sa akin ng bagong buhay. Kung sa tingin mo'y aalis ako dahil lang mayaman na ako, nagkakamali ka. Dahil ang totoong yaman ko ay ikaw, Justin. Nang marinig ang tapat na pag-amin ni Ana, tila natunaw ang dambuhalang pader ng pride at takot sa puso ni Justin. Ang pangangamba na baka iwan din siya nito tulad ng ginawa ni Matilda ay tuluyang napawi. Napagtanto niya na magkaiba si Matilda at si Ana. Si Matilda ay humawak sa kanya dahil sa pera. Ngunit si Ana ay humawak sa kanya dahil sa tunay na pag-ibig. Hindi na nakapagsalita si Justin. Hinila niya si Ana patungo sa kanyang mga bisig at niyakap ito ng napakahigpit. Habang ibinaba ang kanyang muka sa balikat ng dalaga upang itago ang sarili nitong mga luha ng kaginhawaan at labis na kaligayahan. Patawad, Ana. Patawad ko na ikalinlangan ako sa iyo. Bulong ni Justin sa gitna ng emosyon. Salamat. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Hindi kita iiwan, Justin. Magkasama nating haharapin ang mga nagnakaw ng buhay ko. Matapang nasagot ni Ana habang nakayakap pa rin sa asawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga katawan, may bagong liwanag na sa mga mata ni na Justin at Ana. Tapos na ayugto ng pagkukunwari at pag-aalinlangan. Ngayong buo na ang kanilang katapatan at pag-ibig sa isa't isa. Handa na silang pagbayarin ng mga taong nagdulot ng labis na sakit sa kanilang nakaraan. Ang susunod na hakbang ay ang tuluyang paggigiba sa imperyo ng mga taksil na sina Matilda at Mark. Ang silid ng pagpupulong sa pinakamataas na palapag ng Valderrama Enterprises ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Mark na may mapang-asong ngiti. Habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Matilda na nakataas ang noo. Suot ang isang mamahaling damit na tila ba pinagdiriwang na nila ang kanilang tagumpay. Kasama nila ang ilang miyembro ng board of directors na nagawa nilang suhulan at manipulahin. Wala ka nang magagawa, Justin. Basag ni Mark sa katahimikan habang ipinapatong ang mga peking dokumento ng transaksyon sa lamesa. Hawak namin ang ebidensya na nagpapakitang dinalisay mo ang pondo ng kumpanya para sa sarili mong kapakanan. Bukas na bukas din, aalisin ka na ng board bilang presidente at ang kumpanya mo ay mapupunta sa mga kamay ko. At ang katulong mo? Singit ni Matilda na may mapang-aping tawa. Maaari mo na siyang isama sa lansangan kapag naging pulubi ka na. Bagay kayong dalawa sa putikan. Nanatiling tahimik si Justin na nakaupo sa kanyang swivel chair. Walang bakas ng takot o galit sa kanyang muka, kundi isang kalmado at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kalmadong reaksyon ni Justin ay nagdulot ng bahagyang kaba sa dibdib ni Mark. Bakit kang humingiti, Justin? Hindi mo ba naintindihan ang sitwasyon mo? Galit na tanong ni Mark. Naintindihan ko ang sitwasyong Mark? Malamig na sagot ni Justin. Ngunit ang hindi niyo naintindihan ay kung sinong tunay na may hawak ng baraha sa larong to. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang malawak na pinto ng boardroom. Pumasok ang isang pulutong ng mga lalaki na kauniporme ng National Bureau of Investigation, kasamang dalawang kilalang corporate lawyers sa bansa. At sa gitna nila, naglalakad ng may marangyang tindig at nag-aalab na otoridad, ay si Ana.
na ngayon ay kilala na bilang Anastasia Monteverde. Anong ibig sabihin nito? Gulat na bulalas ni Matilda habang napapatayo mula sa kanyang upuan. Sino nagpapasok sa katulong na yan dito? Security? Huwag mong sayangin ang boses mo sa pagtawag ng security, Matilda. Seryoso ngunit matapang na saad ni Ana habang naglalakad patungo sa unahan ng lamesa. Dahil ang buong gusaling ito, pati na ang mga ari-ari ang inaakala niyong hawak ninyo ay nasa ilalim ng kontrol ko. Inilapag ng isa sa mga abogado ang isang makapal na folder sa harap ni Mark. Ginoong Mark at binibining Matilda, narito kami upang isilbi ang isang freeze order mula sa korte para sa lahat ng inyong bank accounts at ari-arian. Kasabay nito ang isang warrant of arrest para sa inyong dalawa sa mga kasong corporate espionage, falsification of public documents at estafa. Nanginig ang mga kamay ni Mark nang buksan niya ang folder. Ang mga nakasulat doon ay hindi lamang ang mga ebidensya ng pagsabotahe nila sa kumpanya ni Justin, kundi ang mga orihinal na dokumento ng pamilya Monteverde na nagpapatunay na ang yaman na ginagamit ng pamilya ni Matilda sa loob ng mahigit 2 dekada ay ninakaw lamang sa pamamagitan ng peking testamento matapos ipapatay ang mga tunay na magulang ni Ana. Hindi! Hindi ito maaari! Patay na ang mga Monteverde! Walang natirang buhay! Hysterical na sigaw ni Matilda habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin si Ana ng diretsyo sa mga mata ni Matilda. Walang bakas ng takot, kundi ang bagsik ng isang anak na naghahanap ng katarungan para sa kanyang mga magulang. Nagkamali ang mga magulang mo, Matilda. Dahil ang sanggol na inakala niyong kasamang nasunog sa aksidente ay ang babaeng inapi at tinawag niyong katulong sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Ako si Anastasia Monteverde, ang nag-iisang anak ni na Don Rodolfo at Doña Elena Monteverde. At narito ako ngayon para bawiin ang bawat sentimo, bawat lupa at bawat karangalan na ninakaw niyo sa pamilya ko. Nanghina ang mga tuhod ni Mark at napaupo ito sa kanyang silya. Alam niyang tapos na ang laban. Ang bilyon-bilyong pisong kapital na nilagak ni Ana sa kumpanya ni Justin ay nagbigay kay Justin ng sapat na kapangyarihan upang bilhin ang lahat ng shares sa mga kasabwat na board members. Dahilan upang tuluyang mapatalsik si Mark sa mundo ng negosyo. Justin, mag-usap tayo. Pagmamanhik ni Matilda habang lumalapit kay Justin at nagtatangkang hawakan ng kamay nito. Nalinlang lang ako ni Mark. Ikaw ang mahal ko, Justin. Patawarin mo ko. Pakiusap, wag mo akong ipakulong. Banayad na inihawi ni Justin ang kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay puno ng puot at pagkasuklam. Ang huling pagkakataon mo para sa kapatawaran ay nawala nung gabing pinili mong pagtaksilan ako, Matilda. At ang mas malala, ang pamilya mo ang pumatay sa mga magulang ng babaeng tunay kong minamahal ngayon. Pagbayaran niyo sa batas ang lahat ng kasalanan ginawa ninyo. Lumapit ang mga otoridad at pinalibutan sina Mark at Matilda. Narinig ang tunog ng mga posas na ikabit sa kanilang mga kamay. Umiyak at sumisigaw sa galit si Matilda habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom. Habang si Mark naman ay tulala at bagsak ang balikat sa kahihiyan. Habang kinukuhanan sila ng larawan ng mga media na nag-aabang na pala sa labas ng gusali. Nantuloy ang lisanin ng mga pulis ang silid na iwang magkasama sina Justin at Ana kasama ang mga tapat na tauhan ng kumpanya. Huminga ng malalim si Ana. Ramdam ang biglang gumaan ang kanyang dibdib matapos ang napakahabang panahon ng pagtatago at paghihirap ng kanyang kinilalang ama. Lumapit si Justin kay Ana at hinawakan ng magkabilang balikat nito. Tiningnan niya ang asawa ng may labis sa paghanga at pagmamahal. Tapos na, Ana. Nabigyan mo na ng katarungan ng mga magulang mo at nailigtas mo ang pamilya ko. Ngumiti si Ana at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, bumalik ang lambing sa kanyang mga mata.
Hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa lakas na binigay mo sa akin, Justin. Magkasama nating binuo ang laban na to. Niyakap ni Justin si Ana ng mahigpit sa harap ng natitirang mga opisyal ng kumpanya. Na ngayon ay masigabong nagpapalakpakan. Ang imperyo ng mga Valderrama at Monteverde ay tuluyan ng nag-isa. Hindi na dahil sa isang huwad na kasunduan, kundi sa ilalim ng isang matatag at hindi matitibag na pag-ibig. Patapos ang bagyong yumanig sa kanilang mga buhay at ang tuluyang pagkakakulong ni na Matilda at Mark, muling bumalik ang katahimikan sa mansyon ng mga Valderrama. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na tulad ng dati na puno ng lamig at distansya. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan at pag-unawa. Isang gabi, habang banayad na umiihip ang hangin sa hardin, nakatayo si Justin sa balkonahe. Nakatingin sa malawak na lupain. Hawak niya ang maliit na kahon ng kwintas. Ang parehong kwintas na balak niyang irigalo kay Matilda nung gabing gumuho ang kanyang mundo. Batid niya sa sarili na ang kwintas na iyon ay hindi na para sa nakaraan, kundi para sa babaeng nagpabago ng kanyang kasalukuyan at hinaharap. Narinig niyang marahang yabag ng mga paa. Lumingon siya at nakita si Ana na naglalakad patungo sa kanya. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kabila ng pagiging bilyonaryong tagapagmana ng pamilya Monteverde, nanatili ang pagiging simple at mapagkumbaba ni Ana. Iyon ang bagay na lalong nagpatindi sa pagmamahal ni Justin sa kanya. Justin, malalim ang iniisip mo. Bungad ni Ana na may matamis na ngiti. May problema ba sa kumpanya? Umiling si Justin at tumarap ng buo sa asawa. Hinawakan niya ang kamay ni Ana. Dinala ito sa kanyang dibdib kung saan maririnig ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Walang problema sa negosyo, Ana. Ang tanging iniisip ko lang ay kung paano ko ipapakita sa iyo kung gaano ako kalubos na nagpapasalamat at nagmamahal sa iyo. Seryosong saad ni Justin, habang ang kanyang mga mata ay nanginginig sa emosyon. Nung una kitang hinarap sa dambana, ginawa ko yun dahil sa galit, sa puot at sa pagnanais na maisalba ang aking pride. Ginamit kita, Ana. At kahit kailan hindi ko yun mapapatawad sa sarili ko. Hinawakan ni Ana ang pisngi ni Justin para patigilin ito sa pagsasalita. Justin, tapos na yun. Ang kasunduan ngayon ang nagligtas sa tatay ko. At ang kasunduan din iyon ang nagdala sa akin sa piling mo. Alam ko, pero gusto ko malaman mo ang katotohanan na walang kontrata o papel na nag-uugnay sa atin. Patuloy ni Justin sabay lihod sa isang tuhod sa harap ni Ana. Binuksan niya ang maliit na kahon at isiniwalat ang nagniningning na kwintas. Mahal kita, Ana. Hindi dahil ikaw si Anastasia Monteverde na nagligtas sa kumpanya ko, kundi dahil ikaw si Ana, ang babae nagturo sa akin kung paano magtiwala at magmahal muli. Ang babae na nagpuno sa mga pagkukulang ng puso ko. Gusto kong hingin ang kamay mo, hindi bilang isang senyorito sa kanyang katulong, kundi bilang isang lalaking sumasamba sa babaeng buhay niya. Papayag ka bang maging asawa ko habang buhay nang walang kondisyon at puno ng pag-ibig? Bumuhos ang luha sa mga mata ni Ana, ngunit ang mga ito'y luha ng labis sa kaligayahan. Marahang tumango ang dalaga. Oh, Justin, hindi magbabago ang sagot ko. Mahal na mahal din kita, higit pa sa yaman o kahit anong marangyang bagay sa mundo. Tumayo si Justin. Isinuot ang kwinta sa leeg ni Ana at marami nitong hinila ang dalaga para sa isang matamis, matagal at tapat na halik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang halik na nagpatunay na ang kanilang mga puso ay tuluyan ng nag-isa. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang pagbagsak ng mga taksil. Ang Valderrama Enterprises at ang Monteverde Estate ay tuluyan na naging pinakamalaki at pinakamatatag na imperyo sa bansa. Ngunit higit sa tagumpay sa negosyo, ang mas pinag-uusapan ng lahat ay ang pagbabalik ng dalawa sa simbahan para sa isang pangalawang kasal. Isang kasalang hindi na binuo sa ilalim at paghihiganti, kundi sa wakas na pag-ibig. Ang katedral ay muling napuno ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang atmosfera ay puno ng tunay na kagalakan at pagdiriwang. Sa unahan ng altar, nakatayo ang nag-aagaw buhay noon, ngunit ngayon ay malakas at malusog na si Mang Teodoro. Suot ang kanyang barong habang umiiyak sa galak, habang nakatingin sa kanyang pinalaking anak. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan, napasingapan lahat. Naglakad si Ana sa gitna ng dambana. Suot ang isang napakagandang trahe de boda na gawa ng pinakasikat na taga-disenyo. Ang kanyang mukha ay walang belo dahil nais niyang makita ng buong mundo ang kanyang ngiti ng tagumpay at kaligayahan. Sa kabilang dulo, nakatayo si Justin na hindi mapigilang maiyak habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Wala na ang dating matigas na panga at galit sa kanyang mukha. Napalitan ito ng labis na paghanga at pasasalamat sa Diyos. Nang marating ni Ana ang altar, hinalikan niya si Mang Teodoro bago ibinigay ang kanyang kamay kay Justin. Magkahawak kamay silang humarap sa pari, sa harap ng Diyos at ng mga saksi. Panimula ng pari, "Justin, tinatanggap mo ba si Anastasia bilang iyong legal na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kayamanan at karangalan, hanggang sa wakas?" Tumingin si Justin kay Ana ng may buong katapatan. "Tinatanggap ko po, Father. Higit pa sa buhay ko." "At ikaw naman, Anastasia, tinatanggap mo ba si Justin bilang iyong legal na asawa?" Ngumiti si Ana. Ang kanyang mga matay nakatitig sa lalaking nagbabago ng kanyang tadhana. "Opo, Father. Buong puso ko siyang tinatanggap." Matapos ang pagpapalitan ng mga banal na panata, idineklara ng pari ang kanilang opisyal na pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon ay nag-iisa na, sa ngalan ng pag-ibig, you may now kiss the bride. Inilapit ni Justin si Ana sa kanyang katawan at itinampi ang isang halik na sinalubong ng masibag gabong palakpakan at hiyawan ng lahat ng mga bisita. Ang mga konfeti ay naglalaglagan mula sa itaas at tila ba nakikigalak sa pagwawakas ng kanilang mga paghihirap. Sa kanilang reception sa isang marangyang hotel, habang nagsasayaw ang dalawa sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mga nanginginig na ilaw, ibinuod ni Ana ang kanyang mukha sa dibdib ni Justin. "Salamat, Senyorito Justin, dahil niloko ka ng ex-fiancé mo." Pabulong at pabirong sabi ni Ana na may kasamang tawa. Natawa rin si Justin at tinigpitan ng yakap sa bewang ng asawa. "At salamat sa tadhana, dahil sa likod ng pagtataksil ng iba, natagpuan ko ang aking tunay na reyna. Mahal kita, Donya Ana ko." "Mahal din kita, Justin," sagot ni Ana. Ang kwento na nagsimula sa isang madilim na gabi ng pagtataksil, kasinungalingan at isang desperadong kasunduan ay nagwakas sa isang maningning na umaga ng wagas na pag-ibig, katarungan at isang walang katapusang happy ending. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Justin at Ana. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na ating ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, muli hayaan niyo pong batiin ko ang ating masusugid na taga-subaybay mula sa iba't ibang parte ng mundo na sina Vilma Palangre ng Rojas Capiz, Wilma Castor ng Hong Kong, Evelyn Latakin Pedula ng Australia, Medi Dakil ng Milan, Italy, Dalia ng Pangasinan, Fe Peligro ng Maramag, Elvica Lubo ng Batangas, Ana Marina Kat ng Nueva Ecija, Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, kay Jose Corpus ng Pangasinan, Anix ng Kuwait at kay Miles Manantan ng Hawaii. Muli maraming salamat po. God bless us all!